Ito, kilala nyo ito? Andali lumabo yan eh. Yan. Kilala nyo? Yan po si dating Pangulong Duterte at dating Secretary Nograles. Davao City ang kanilang pinaglalabanan. Kaya ko pinapakita ito, diyan sa lumalabas sa mga survey at local issue diyan sa Davao City, mukhang gaganda at gumaganda ang laban. Alam niyo kung bakit? Ewan ko kung nabalitaan nyo. Mukhang napipilitang umikot, napipilitang gumalaw ang mga Duterte, dating Pangulo. Dahil naramdaman niya na may dating, may suporta, at lumakas ang Nograles. Alam nyo, mag-amo yan. Mag-amo yan Dating Pangulo, si Nograles, dating Secretary to the Cabinet. Member ng gabinete ni Duterte. Pero sa local politics, as mayor sa Davao City, naglaban silang dalawa. Talagang walang pagkakaibigan dyan sa politika. Anytime pwede magkalaban. Si Nograles, para sa inyong kaalaman, anak yan ni dating Speaker Prospero Nograles. Kapatid ni Congressman Migs Nograles. At kapatid yan nung isa pang dating Congressman Nograles ng party list. Okay? Ngayon, sa Davao City, si Carlo Nograles, tumatakbong mayor, kalaban ni Duterte. Si Migs Nograles naman, tumatakbong congressman ng 1st District, kalaban si Pulong Duterte, na anak ng dating Pangulo. Pero nabalitaan ba nyo? Kaya nga binabalita ko sa inyo, kahit local ito, national ang issue or pinag-uusapan. Dahil kasi, former President Duterte ang kandidato. At kung yung magugunita, dekada na, mahaba ng panahon na ang mga Duterte ang namamayagpag at naghahawak ng Davao City as mayor, vice mayor, mayor, konsyal. Sila yan. Pero ngayon, kaya matindi ito, dating boss, dating Pangulo, pero nilabanan ang kanyang dating tauhan, pero dahil may pangalan ng mga Nograles sa Davao, ramdam ni dating Pangulong Duterte at mga Duterte ang sipa, ang lakas ng mga Nograles. Yan po yung lumalabas. Maging sa survey sa kalye, local survey, lumalakas ang Nograles. Kung yung mapapansin, nung mga nakaraang panahon na Duterte ang may kontrol ng Davao, halos hindi sila kumakampanya Every election sila talagang panalo. Walang manalo sa kanila. Okay? Pero ngayon, napipilitan kung kailan medyo nagkakaedad na rin, hindi naman maikakaila, 79 years old na yata si Duterte, sabi niya 73, pero 1945, di bahala na kayo magkwenta, 1945, ngayon 2024 na, di ilang taon na yan. Napipilitan siyang makipag-meeting sa mga local leaders like barangay chairman. Balita ko nga, sinumbatan pa yung mga barangay chairman ang meeting ng isang araw. Kasi nga, ramdam ni Duterte na yung mga local leader nila or mga barangay official ay nakukuha at sumasama sa mga Nograles. Kaya kahit local issue, dahil mga Nograles ang kalaban or Duterte yung kalaban, pinag-usapan for mayor, for congressman, mag-ama laban sa magkapatid. Kasi si Pulong at si Duterte mag-ama. Si Carlo at saka si Migs Nograles magkapatid. Actually, nag-iisang anak ni dating Speaker Nograles, etong si na babae, nag-iisang anak na babae, kung di ako kakamali, si Attorney Migs Nograles. At nung nabubuhay pa ang dating Speaker, matagal din pong hindi nakakasundo yung mga Duterte. Matindi po ang mga batikos ni Duterte dyan kay Nograles nung araw. Pero nagkasundo lang sila ng 2016 presidential election dahil tumulong ang mga Nograles kay Duterte pagkapangulo at nanalo naman. Kaya nga kinuha nga pang cabinet secretary etong si Nograles. Naging spokesman pa nga yan. Tapos ngayon, nung pumasok ang Marcos administration, para background lang, si Carlo Nograles dahil abogado, ginawan chairman ng Civil Service Commission. Pero itong kampanya or filing ng Certificate of Candidacy, biglang nag-resign at nag-file ng mayor. Kahit alam niya na
Duterte yung kalaban at dating Pangulo. Naramdaman niya panahon na para magbago sa Davao. Naramdaman niya na mayroon ng feedback mula sa mga taga Davao na sawa na sa mga Duterte. At mukhang nakikita yon at naramdaman ng mga Duterte na may datinga, may hatak, lumalakas ang Nograles family sa Davao City. Ayun. So, siyempre, pinagtatakpan yan ng mga Duterte supporters, followers. Lagi naman silang ganun eh. Ang feeling nila, si Duterte ang magaling sa lahat ng oras at pagkakataon. No, sawa na ang mga tao. Hindi lang sa national, kahit sa local, mga taga Davao, hindi ko naman nila lahat. Good morning at Merry Christmas po sa mga taga Davao. Sa feedback mula sa mga comments dito sa aking mga channel at sa ibang mga social media platform, ang mga taga Davao ay nagsasalita na rin. Ayaw na nila sa mga Duterte. Gusto na rin ng pagbabago sa liderato ng city government. Kaya gumaganda yung challenge, yung labanan ng mag-amang Duterte laban sa magkapatid na Nograles. Kakaiba ha? Bata pa yung magkapatid eh. Carlo at saka Migs. Okay? Ito naman si Pulong, bata pa rin. Pero ang dating Pangulo, may edad na. At hindi ho lang sa edad. Kung hindi, isipin mo dating Pangulo, kinakailangan niyang magpa-meeting pa. Kailangan pa niyang ligawan ng mga local barangay, mga barangay chairman. Ibig sabihin yon, nagbibigay siya ng panahon, nagpapa-meeting siya dahil kailangan niya ang suporta. Kung tutuusin, dati kang mayor, dati kang Pangulo, kahit hindi mga kampanya yan, baka suportahan na, baka landslide ng panalo. Pero hindi po, nabaliktad. Kailangan niyang kumayod kasi lumalakas yung kalaban. Okay? At sa akin naman personal na opinion at paniniwala, hindi naman siguro masama na kung gusto magbago ng mga taga Davao ng kailang mayor, silang may karapatan doon. Nakakita na nila ng ilang dekada nagpapalit-palitan lang, Duterte, Digong Duterte, Sara Duterte, Basti Duterte, dating Vice Mayor din yan si Pulong, kung di ako kakamali. Yung apat na mga Duterte, nagpapalit-palitan na ng ilang dekada. Nagsimula pa yan noong 1986. Nung kung di ako kakamali, ini-appoint ng dating Pangulong Cory Aquino, noon Attorney Rodrigo Duterte, bilang Vice Mayor. Doon nag-umpisa yan eh. Parang nagtuloy-tuloy na. Nagpalit-palitan na silang pamilya. O ano bang nangyari? Kung may development sa Davao, okay lang. Pero, alam mo, ang tao nagsasawa rin eh. Kung baga sa putahe, pagkain, hindi pwedeng puro adobo lang yan. Adobo na paborito ng mga Pilipino. Kailangan din yan may menudo, kailangan dyan may kare-kare, kailangan dyan may masarap pang ibang pagkain. So namimili sila. Karapatan nila yon. So good luck po sa inyo. Ang mga taga Davao City at mga botante ang makapagpapasya. Ina-update ko lang kayo na ang mga Duterte ay nakakaramdam na ng lakas ng kailang kalaban, kaya napipilitang makipag-meeting na sila sa mga local leader sa Davao. Matindi ang sipa. Sa national may problema sila. May problema si Sara Duterte. Ngayon, hindi lang si Pulong Duterte, pati yung kanyang ama na tumatakbong mayor, nararamdaman na ang pulso ng mamamayan. Kaya after nitong Christmas season ito, matinding labanan na titindi pa. Sana po walang physical na issue. Sana po issue lang, pampolitika lang, ang labanan ng mga Duterte at Nograles. Okay? Family sa Davao City. Okay? Any comment o reaction? Kahit local, national lang issue, kasi Duterte yan. Kasi dating Pangulo yan. Ayaw magpahinga ayan, sige, tingnan natin kung saan sila aabot ulit sa darating na eleksyon. Please like, share ng video ito.